Isang piraso ng papel, isang tumpok ng pera. Iyan lang ba ang halaga ng pag-ibig ko at ng batang nasa sinapupunan ko? Layuan mo ang anak ko at huwag ka nang magpapakita pa. Bulyaw ni Doña Beatriz habang tinatapon ang tseke sa paanan ko. Akala nila matatapos ako sa luha. Ngunit sa bawat patak nito, sisilang ang isang bagong Clara. Handang bawiin ang dangal ng aking ina at ang kinabukasan ng aking anak. Sino nga ba ang tunay na magnanakaw? Siguraduhin mong pipirmahan ng babaeng yan ang annulment papers bago pa man bumalik si Anton galing Singapore. Hindi ko hahayaang madungisan ng dugong basura ang pangalan ng mga Valderrama. Ang malamig at matalas na boses ni Doña Beatriz ay bumaon sa puso ni Clara. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng marangyang library. Hawak ang isang tray ng mainit na sopas na pinaghirapan niyang lutuin sa loob ng 2 oras. Masakit ang kanyang likod dahil sa 7 buwang pagbubuntis at ang kanyang mga paa ay namamanas na sa katatayo sa kusina. Ngunit binaliwala niya ang lahat ng yon dahil gusto niyang pasayahin ang kanyang biyenan. Akala niya, sa pamamagitan ng pagiging masunurin at mapagmahal, balang araw, ay tatanggapin din siya ng pamilya ng kanyang asawa. Ngunit ang init ng mangkok na hawak niya ay tila naglaho, napalitan ng isang nanunuot na lamig na gumapang mula sa kanyang mga kamay hanggang sa kanyang buong katawan. Narinig niya ang mahinang tawa ng abogado ni Beatriz sa loob, isang tunog na tila nangungot siya sa kanyang pagkatao. Pero Doña Beatriz, paano ang bata? Paano kung malaman ni Anton ang tungkol sa kasunduang ito? Tanong ng abogado. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano paikutin ang anak ko. Sasabihin ko sa kanyang si Clara ang kusang umalis dahil nabigatan sa responsibilidad. Ibibigay natin sa babaeng yan ang tseke at sigurado akong kukunin niya yon. Ang mga taong galing sa putik, palaging pera lang ang habol. Sagot ni Beatriz na may halong pandidiri sa bawat salita. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay Clara. Ang tray na hawak niya ay nagsimulang manginig. Ang mga kubyertos ay gumagawa ng maliliit na tunog ng pagtama na tila kaba ng kanyang puso. Naramdaman niya ang isang matinding sikip sa kanyang dibdib, isang pagkasakal na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang manlabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak. Hindi dito, hindi sa harap ng pintuang ito. Naramdaman niya ang malakas na pagsipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang munting paalala ng buhay na tila nagtatanong kung bakit nanginginig ang kanyang ina. Napakapit siya sa gilid ng tray hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 3 taon, ang pagtitiis sa mga masasakit na salita, ang paggising ng maaga para pagsilbihan ang lahat, ang pagtalikod sa sariling pangarap para maging isang mabuting asawa. Lahat ng iyon ay itinapon lang sa basurahan ng isang pangungusap mula sa babaeng tinawag niyang mama. Dahan-dahang umatras si Clara, ang kanyang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang malawak at marangyang pasilyo ng Casa Valderrama, na dati ay tila isang palasyo ng kanyang mga pangarap, ay biglang naging isang gintong kulungan na puno ng mga anino. Ang bawat mamahaling painting sa dingding ay tila nakatingin sa kanya nang may panghuhusga, at ang katahimikan ng bahay ay naging isang nakakabinging bulong ng katotohanan. Habang naglalakad siya palayo, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang awit ng pait na ayaw tumigil. Ganito na lang ba ang halaga ng lahat ng pagtitiyaga ko? Isang piraso ng papel at isang tseke kapalit ng aking dangal at ng aking anak? Hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng library. Ang tunog ng mararangyang sapatos ni Doña Beatriz sa makintab na sahig ay tila papalapit sa kanyang kinaroroonan. Huminto si Clara, hindi man lang niya magawang lumingon. Ang kanyang buong katawan ay naninigas sa takot at sakit. Clara,
andyan ka pala. Ang boses ni Beatrice ay biglang nagbago, naging malambot at tila puno ng pagkalinga. Isang plastic na tono na nakasanayan na niyang gamitin sa harap ng ibang tao. Anong ginagawa mo dyan sa dilim? At bakit dala-dala mo yung tray? Hindi ba't sinabi ko sa'yong magpahinga ka na dahil sa lagay mo? Humarap si Clara, pilit na nilulunok ang pait sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang mapanuring mga mata ni Beatrice na tumingin sa tray, pagkatapos ay sa kanyang mga mata na namumula na sa pinipigilang luha. Ang ngiti sa mukha ng matanda ay hindi umabot sa mga mata nito, mga matang puno ng plano at lihim na puot. Gusto ko lang po sanang ibigay ito sa inyo, Mama. Mahinang sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Lumapit si Beatrice at hinawakan ang kamay ni Clara. Isang hawak na tila mahigpit na tanikala. Napakabuti mo talagang bata. Kaya naman ayaw kong nahihirapan ka rito. Halika sa loob. May mahalaga tayong pag-uusapan. Tungkol sa kinabukasan mo at ng baby. Sa sandaling iyon, alam ni Clara na ang impyerno ay hindi lamang isang lugar ng apoy, kundi isang silid na puno ng mamahaling gamit at isang nangiting puno ng lason. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang hudyat na ang buhay na kinagisnan niya ay tuluyan ng gumuho at ang tanging natitira na lang ay ang malamig na katotohanang kailangan niyang harapin ng mag-isa. Ang bawat hakbang papasok sa silid na yon ay tila pagyakap sa isang patalim na dahan-dahang humahati sa kanyang pagkatao. Ang library, na dati ay puno ng amoy ng lumang libro at mamahaling pabango ni Doña Beatriz, ay biglang naging masikip at nakakasakal para kay Clara. Inilapag niya ang tray sa mesa. Ang tunog ng porselana sa kahoy ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang pagsuko. Ngunit sa loob niya, may isang bagyong pilit niyang pinapakalma. Maupo ka, Clara, pag-aanyaya ni Beatrice, habang ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling alahas ay maayos na nakapatong sa ibabaaw ng mga dokumentong kanina lamang ay pinag-uusapan ni mama nila. Alam mo, tinitingnan ko ang mukha mo at nakikita ko ang pagod. Hindi biro ang magdala ng bata, lalo na kung hindi ka sanay sa ganitong uri ng buhay. Tumingin si Clara sa sopas na dahan-dahang lumalamig, gaya ng kanyang pag-asa. Ayos lang po ako, Mama. Sanay po ako sa hirap. Mahina niyang sagot. Pilit na pinatatatag ang boses kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa papel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Beatrice. Yan nga ang problema, Iha. Sanay ka sa hirap. At ang batang nasa loob mo ayaw kong masanay sa hirap. Ang mga Valderrama ay isinisilang na may gintong kutsara sa bibig. Sa tingin mo ba, sapat na ang pagmamahal mo para punan ang pagkakaiba ng mundo nating dalawa? Hinaplos ng matanda ang isang dokumento. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang gumuhit sa ibabaw ng papel. Kaya naisipan kong bigyan ka ng pagkakataon. Isang paraan para maging malaya ka sa bigat ng titulong hindi mo naman hiningi. Isang panimula na hindi ka na kailangang magmakaawa para sa respeto. O bayiyang bayanin o katso. Gusto ni Clara na sumigaw. Gusto niyang itanong kung ang pag-ibig ba ay sinusukat sa titulo at yaman. Ngunit ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ng pagiging maliit, ng pagiging isang basura na pilit nililinis ng matanda, ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang natitirang lakas. Nakita niya ang tseke sa gilid. Isang halagang sapat na para bumili ng isang disenteng bahay, ngunit para kay Clara, iyon ang presyo ng kanyang pagkatao. Bakit po ninyo ito ginagawa habang wala si Anton? Tanong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumingin sa matalas na paningin ni Beatrice. Dahil si Anton ay may pusong mamon, gaya ng kanyang ama. Hindi niya kayang gumawa ng mahihirap na desisyon kahit para ito sa ikabubuti ng lahat. Mabilis na sagot ni Beatrice, ang kanyang tono ay naging kasing talim ng yelo. Pero ikaw, Clara, alam kong matalino ka. Alam mong sa huli,
Hindi ka mananalo sa akin. Bakit mo pahihintayin na magkagalit kayong mag-asawa kung pwede kang umalis ng may dignidad at sapat na pera? Sa gitna ng kanilang usapan, ang katahimikan ng silid ay nagambala ng isang mahinang pagkatok. Pumasok ang sekretarya ni Beatrice. Ang muka ay bakas ang pag-aalala habang may hawak na telepono. May ibinuwal itong balita na hindi naririnig ni Clara, ngunit nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang biyenan. Ang kilay ni Beatrice ay kumunot at ang kanyang hawak sa ballpen ay humigpit bago muling bumalik sa pagiging kalmado. "Sige, lumabas ka na. Ako na ang bahala," utos ni Beatrice sa sekretarya. Pagkaalis nito, muling humarap ang matanda kay Clara. Ang kanyang nangiti ay mas lalong naging matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may itinatagong panganib. "Wala kang dapat alalahanin, Clara. Sadyang abala lang si Anton sa Singapore. Marahil ay matatagalan pa ang kanyang pag-uwi dahil sa dami ng inaasikaso." Pagsisinungaling ni Beatrice, ang kanyang boses ay tila isang hele na naglalayong patulugin ang hinala ng manugang. Naramdaman ni Clara ang isang kakaibang kaba na humahaplos sa kanyang batok. Alam niyang may mali. Alam niyang sa bawat segundong lumilipas, ang distansya nila ni Anton ay hindi lamang sinusukat sa kilometro, kundi sa mga pader ng kasinungalingan na itinatayo ng babaeng nasa harap niya. Ang bawat pangako ng proteksyon ni Anton ay tila dahan-dahang naglalaho sa hangin, habang siya ay nananatiling bilanggo sa loob ng Casa Valderrama. Tumayo si Beatrice at lumapit kay Clara. Inilagay ang kamay sa balikat ng dalaga. "Magpahinga ka na muna. Isipin mong mabuti ang inaalok ko. Huwag mong hayaang ang emosyon ang magdikta sa'yo. Dahil sa huli, ang pera lang ang hindi ka iiwan." Lumabas si Clara sa library na tila isang anino. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang sekretarya na mabilis na naglalakad patungo sa telepono. Sa kabilang silid, muling naririnig ang mga salitang hospital at emergency. Sa mahinang bulong nito, tumigil ang mundo ni Clara. Ang kanyang puso ay tila nahulog sa isang malalim na balon. Isang matinding takot ang lumamon sa kanya. Ang takot na habang siya ay nakikipaglaban para sa kanyang dangal, ang tanging taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay nasa panganib na hindi niya alam. Nakalimutan ni Clara ang sakit ng kanyang katawan. Nakalimutan niya ang mga insulto ni Beatrice. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo habang iniisip ang kanyang asawa. "Huwag kang maniniwala sa lahat ng naririnig mo, Iha. Ang mga pader ng bahay na ito ay gawa sa kasinungalingan at ang bawat sulok ay may nakatagong luha." Ang boses ni Manang Rosa ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin, mahina, nanginginig, ngunit puno ng bigat. Natagpuan niya si Clara sa loob ng magiging silid ng sanggol, nakaupo sa isang silya habang mahigpit na nakahawak sa isang maliit na sapatos na gawa sa lana. Ang katahimikan sa loob ng Casa Valderrama ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Clara. Isang katahimikan na punong-puno ng mga hindi masabing sakit. Dahan-dahang lumapit ang matandang katiwala. Ang kanyang mga hakbang sa sahig ay halos hindi lumilikha ng tunog. Tila isa siyang aninong matagal nang nagmamasid sa dilim. Nakita niya ang pamumugto ng mga mata ni Clara, ang pagod na bakas sa bawat guhit ng mukha nito, at ang paraan ng paghaplos ng dalaga sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ng kanyang anak mula sa malupit na mundo sa labas ng pintuan. "Manang Rosa, totoo po ba?" tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay basag at tila malapit ng gumuho. "Wala ba talaga akong puwang sa pamilyang ito?" Sabi ni Mama. Sabi ni Doña Beatriz, isa lang daw akong pabigat, na ang nakaraan ko ay isang dungis na kailanman ay hindi mabubura. Umupo si Manang Rosa sa tabi ni Clara. Ang kanyang mga kamay na kulubot at tuyo ay pumatong sa nanginginig na mga kamay ng dalaga. Isang haplos na puno ng malasakit, isang init na matagal nang
Hindi nararamdaman ni Clara sa loob ng mansyong ito. Ang nakaraan mo, Clara, ay hindi dungis. Ito ay isang kayamanan na pilit nilang ibinabaon sa limot dahil natatakot sila sa katotohanan. Napakunot ang noo ni Clara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba at pagkalito. Anong ibig ninyong sabihin? Kilala niyo po ba ang nanay ko? Ang tanging alam ko lang ay namatay siya sa hirap at kahihiyan matapos siyang paratangan ng pagnanakaw dito sa Casa Valderrama. Tumingin si Manang Rosa sa labas ng bintana, kung saan ang mga sanga ng puno ay humahampas sa salamin na tila humihingi ng tulong. Ang iyong ina, si Ines, siya ang pinakamahusay na kamay na nakita ko. Ang bawat kulay na inilalagay niya sa mga painting na ito, ang bawat ukit sa mga muebles, ay may bahagi ng kanyang kaluluwa. Hindi siya magnanakaw, Clara. Siya ay ninakawan. Ninakawan ng dangal, ninakawan ng pangalan, at ninakawan ng buhay ng taong pinakapinagkatiwalaan niya. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Clara. Ang bawat salita ni Manang Rosa ay tila isang mitya na sumisindi sa isang nakatagong apoy. Sa gitna ng kanilang usapan, may kinuha ang matanda mula sa ilalim ng kanyang apron, isang lumang susi na gawa sa bakal. Kinalalawang na sa paglipas ng panahon, ngunit tila may taglay na kakaibang bigat. Kunin mo ito, bulong ni Manang Rosa habang inilalagay ang susi sa palad ni Clara. Huwag kang magpapakita kahit kanino, lalo na kay Doña Beatriz. Kapag tulog na ang lahat, pumunta ka sa atik. Sa pinakasulok ng silid na yon, sa likod ng mga lumang kagamitan, may isang baul na nakatago. Doon mo mahahanap ang sagot kung bakit hanggang ngayon, takot na takot silang makita ang mukha mo. Naramdaman ni Clara ang lamig ng bakal sa kanyang palad, isang lamig na tila tumatagos hanggang sa kanyang buto. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagtatalo. Ang takot na baka lalo lamang siyang mapahamak at ang uhaw na malaman ang tunay na pagkatao ng kanyang ina. Nabalik lamang ang diwa ni Clara nang marinig niya ang malakas na pagsasara ng pinto sa ibaba at ang matitigas na hakbang ni Doña Beatriz na paakyat sa hagdanan. Mabilis na tumayo si Manang Rosa. Ang kanyang muka ay agad na nabalot ng takot at mabilis siyang lumabas ng silid bago pa man sila mahuli ng matandang Donya. Naiwan si Clara na mag-isa sa gitna ng silid. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakasara sa susing ibinigay sa kanya. Tumingin siya sa pintuan, naririnig ang boses ni Beatriz na nag-uutos sa mga katulong sa labas. Ang boses na tila isang lason na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ganito na ba talaga ang kapalaran ko sa bahay na ito? Isang aninong naghahanap ng liwanag sa gitna ng mga lihim na pilit nilang itinatago? O ito na ang pagkakataon ko para gisingin ang isang katotohanang matagal nang pinatahimik ng pera at kapangyarihan? Ang gabi ay tila isang malawak na karagatan ng tinta, tahimik at malalim, kung saan ang bawat anino ay tila may ibinubulong na panganib. Sa loob ng Casa Valderrama, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtibok ng lumang orasan sa ibaba na tila isang pusong gawa sa bakal na walang pakiramdam. Bit-bit ang isang maliit na flashlight at ang susing ibinigay ni Manang Rosa. Dahan-dahang lumabas si Clara sa kanyang silid. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pagsusumamo sa hangin na huwag magsumbong sa matalas na pandinig ng kanyang biyenan. Ang kanyang 7 buwang tiyan ay nagpapabigat sa kanyang bawat galaw at ang bawat paakyat na hakbang sa madilim na hagdanan patungo sa atik ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang likuran. Ngunit ang sakit ng katawan ay walang binatog sa hapdi ng kanyang kalooban. Habang paakyat, tila bumabalik sa kanyang gunita ang bawat pangungutya ni Doña Beatriz, ang pagtawag sa kanya na basura, ang pagmaliit sa kanyang pinagmulan. Ang mga salitang iyon ang nagsilbing mitya upang ituloy niya ang paghahanap sa katotohanan. Pagdating sa tapat ng maliit na pinto sa dulo ng pasilyo, nanginginig ang mga kamay ni Clara habang isinusuksok ang susi.
Ang tunog ng pag-ikot ng kandado ay tila isang sigaw sa gitna ng katahimikan, dahilan upang mapahinto siya at pigilin ang kanyang hininga. Nang walang marinig na anumang yabag, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sinalubong siya ng amoy ng luma, alikabok at amag. Ang attic ay tila isang libingan ng mga nakalimutang alaala, mga sirang waveless na nababalot ng puting tela, mga lumang kwadro na nakasandal sa dingding, at mga kahon-kahon ng mga gamit na hindi na kailangan. Sa liwanag ng kanyang flashlight, naglakad si Clara patungo sa pinakasulok ng silid gaya ng turo ni Manang Rosa. Doon, sa ilalim ng isang makapal na patong ng alikabok, ay nakita niya ang isang lumang baul na gawa sa narra. Lumuhod si Clara. Ang kanyang mga tuhod ay dumikit sa malamig at maalikabok na sahig. Gamit ang kanyang mga daliri, dahan-dahan niyang nilinis ang ibabaw ng baul hanggang sa makita ang isang inukit na letrang E, Ines. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng baul, hindi ginto o mamahaling alahas ang kanyang natagpuan, kundi mga piraso ng papel na nangingilaw na sa katandaan. Isa-isang inilabas ni Clara ang mga papel. Ang mga ito ay mga orihinal na Fascal, sketches, ng mga binitbit na obra sa loob ng mansyon. Nakita niya ang disenyo ng malaking chandelier sa sala, ang drawing ng mga bintanang gawa sa cups, at ang pinakaimportante sa lahat, ang disenyo ng tanyag na bintana ng Casa Valderrama na laging ipinagmamalaki ni Beatrice sa mga magazine. Sa bawat sulok ng mga papel na iyon, may isang maliit ngunit malinaw na pirma, Ines Macaraeg. Isang luhang mainit ang pumatak mula sa mga mata ni Clara at nabasa ang lumang papel. Ang kanyang ina ay hindi lamang isang katulong o tagalinis. Siya ang arkitekto ng kagandahan ng bahay na ito. Siya ang kaluluwa sa likod ng bawat sining na tinatamasa ngayon ng mga Valderrama. At ang lahat ng yun ay ninakaw sa kanya, itinago sa ilalim ng alikabok at kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang paghagulgol ng walang tunog, nakakita siya ng isang maliit na notebook sa ilalim ng mga papel. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang drawing ng isang sanggol na buong pagmamahal na iginuhit ng kanyang ina. Sa ibaba nito ay may nakasulat na mensahe, "Para sa aking Clara, ang iyong buhay ang pinakamagandang sining na aking lilikhain. Huwag mong hahayaang nakawin nila ang iyong liwanag." Ang bawat salita ay tila isang haplos mula sa kabilang buhay, isang yakap na nagbigay ng panibagong lakas kay Clara. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa labas ng pinto ng attic. Ang tunog ng marahang pag-ikot ng doorknob at ang pamilyar na amoy ng pabango ni Doña Beatriz ay dahan-dahang pumasok sa silid. Mabilis na pinatay ni Clara ang kanyang flashlight, ngunit huli na. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang nanginginig na katawan habang nakaluhod sa harap ng bukas na baul. Sinasabi ko na nga ba? Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang kagat ng ahas sa gitna ng kadiliman. Ang mga daga ay laging bumabalik sa kung saan sila nanggaling. Anong sa tingin mo ang ginagawa mo sa mga basura ng nanay mong magnanakaw, Clara? Tumayo si Clara. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang apoy na matagal nang nais sumiklab. Hawak niya ang notebook ng kanyang ina sa kanyang dibdib, tila isang kalasaglaban sa malupit na babaeng nasa harap niya. "Hindi magnanakaw ang nanay ko," matigas na sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Kayo ang tunay na magnanakaw." Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Isang katahimikang tila nagbabadyang sumabog at wasakin ang bawat pundasyon ng Casa Valderrama. Ang bawat salitang binitawan ni Clara ay tila isang sampal sa mukha ni Doña Beatriz na nagpabura sa kanyang plastik na ngiti at nagpalit nito ng isang anyong puno ng puot.
Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbigay ng mahahabang anino sa dingding ng atik na tila mga higanting nag-aabang sa susunod na mangyayari. Humakbang palapit ang matanda. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa maalikabok na sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Talagang sinusubukan mo ang pasensya ko, Clara. Bulong ni Beatriz. Ang kanyang boses ay tila kiskis ng tuyong dahon. Akala mo ba ay may maniniwala sa'yo? Ang isang babaeng galing sa lansangan na pilit na isinisiksik ang sarili sa isang pamilyang hindi siya kailangan. Ang mga papel na yan ay basura lang, gaya ng alaala ng nanay mong namatay na may dungis sa pangalan. Mabilis na iniwas ni Clara ang notebook nang tangkain itong agawin ni Beatriz. Ang katotohanan ay hindi kailanman nagiging basura, Doña Beatriz. Maaari niyo itong itago sa loob ng 25 taon, ngunit ang bawat sulok ng bahay na ito ay sumisigaw ng pangalan ni Ines Macaraeg. Bago pa makasagot ang matanda, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Kasunod nito ay ang boses ng isang lalaking tila pagod na pagod, ngunit puno ng pag-aalala. "Clara? Mama? Nasaan kayo?" Si Anton, ang puso ni Clara, ay tila gustong tumalon sa kaba, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling matatag. Sa kabilang banda, ang anyo ni Doña Beatriz ay mabilis na nagbago. Sa loob ng 1 segundo, ang puot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapagkunwaring takot. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib at humawak sa gilid ng isang cabinet. Tila ba hihimatayin anumang sandali. "Diyos ko, Clara, bakit mo ito ginagawa sa akin?" Ang boses ni Beatriz ay biglang naging mahina at nanginginig. Malayo sa boses na ginamit niya kanina. "Gusto ko lang naman na maging maayos ang lagay mo. Pero bakit kailangan mong pumasok dito at pagbintangan ako ng mga bagay na wala namang katotohanan?" Napatitig si Clara sa kanyang biyenan, hindi makapaniwala sa bilis ng pagbabago ng papel nito. Bago pa man siya makapagsalita, ang mga yabag ni Anton ay mabilis na lumalapit patungo sa atik. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya ang isang tagpong hindi niya inaasahan. Nakita ni Anton ang kanyang ina na tila nahihirapang huminga, nakahawak sa dibdib, habang si Clara ay nakatayo sa harap nito. Mahigpit na yakap ang isang lumang notebook at ang mga mata ay puno ng galit. Ang hitsura ni Clara ay gusot-gusot. Ang kanyang buhok ay may mga sapot ng gagamba at ang kanyang damit ay puno ng alikabok mula sa atik. "Anong nangyayari rito?" tanong ni Anton. Mabilis siyang lumapit sa kanyang ina upang alalayan ito. Ang kanyang braso ay may benda, isang bakas ng aksidenteng pinili ni Beatriz na ilihim kay Clara. "Anton, anak, salamat at dumating ka." Hikbi ni Beatriz, ang kanyang mga luha ay tila nakareserba para sa sandaling ito. Pinasok ni Clara ang atik. Hinahalungkat ang mga lumang gamit at sinasabing ninakawan ko raw ang nanay niya. "Inaatake ako sa puso, Anton. Hindi ko na kaya ang mga akusasyon niya." Tumingin si Anton kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at bahagyang pait. "Clara, totoo ba ito? Bakit mo ginagawa ito kay Mama sa ganitong oras ng gabi? At sa kalagayan mong yan, bakit ka nandito sa atik?" Gusto ni Clara na sumigaw, gusto niyang ipakita ang mga papel, ngunit ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Anton, ang tinging puno ng pagdududa at pagod, ay tila isang kutsilyong sumaksak sa kanyang huling pag-asa. Napatingin si Clara sa benda sa braso ni Anton. Ang pag-aalala para sa asawa ay humalo sa sakit ng kanyang nararamdaman. "Anton, nasaktan ka. Bakit hindi ko alam?" Ang boses ni Clara ay naging mahina. Ang kanyang galit ay dahan-dahang napalitan ng pag-aalala. "Iyan ba ang mahalaga ngayon, Clara?" Sagot ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. "Ang asawa ko at ang nanay ko
Nag-aaway sa gitna ng gabi sa isang maalikabok na attic habang kakarating ko lang galing sa isang mahabang biyahe at aksidente. Sapat na muna ito. Alalayan niyo si Mama sa kanyang silid. Utos niya sa mga katulong na nagsimula na ring magsidatingan. Habang inaalalayan si Beatrice pababa, lumingon ang matanda kay Clara. Sa isang kisap mata, nang hindi nakatingin si Anton, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ng Donya. Isang nangiting nagsasabing, "Tingnan mo, Clara, kahit anong katotohanan ang hawak mo, ako pa rin ang paniniwalaan niya." Naiwan si Clara sa madilim na attic. Yakap-yakap ang notebook ng kanyang ina. Ang lamig ng gabi ay tila tumatagos sa kanyang buto, habang ang boses ni Anton, na pinapagalitan ang mga katulong sa ibaba, ay unti-unting lumalayo. Ramdam ni Clara ang bigat ng kanyang tiyan at ang mas mabigat na pasanin sa kanyang puso. Nakuha nga ni Beatrice ang simpatya ni Anton, ngunit sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago sa loob ni Clara. Ang huling hibla ng kanyang pagiging mahiyaing manugang ay tuluyan ng naputol. "Clara, sapat na. Pagod ako. Nasasaktan ang braso ko. At ang nanay ko ay halos atakihin sa puso dahil sa mga akusasyon mo. Utang na loob. Mag-sorry ka na lang kay Mama para matapos na ito." Ang mga salitang ito ni Anton ay tila mas matalas pa kaysa sa anumang balisong na tumama sa puso ni Clara. Nakatayo sila sa loob ng kanilang malawak na silid tulugan, kung saan ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi sapat upang palamigin ang nagbabagang tensyon sa pagitan nila. Nakaupo si Anton sa gilid ng kama, hawak ang kanyang bendadong braso, ang kanyang mukha ay kakikitaan ng labis na pagod at pagkadismaya. Lalong hinigpitan ni Clara ang yakap sa notebook ng kanyang ina, na tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang paghinga. "Mag-sorry? Magsusorry ako dahil nalaman ko ang katotohanan? Anton, nakita ko ang mga paskal ni nanay. Siya ang gumuhit ng mga disenyo sa bahay na ito. Ninakaw yon ng nanay mo at pinalabas na sa mga Valderrama galing ang lahat." "Clara, stop it!" Tumayo si Anton. Ang kanyang boses ay tumaas ng isang nota na nagpatigil sa boses ni Clara. "Ang pamilya ko ang nagbigay sa atin ng lahat ng ito. Ang kumpanya, ang bahay, ang kinabukasan ng anak natin. Lahat ng yan ay galing sa pagsisikap ni Mama. At ngayon, sasabihin mong magnanakaw siya. Hindi mo ba naiisip kung gaano kasakit sa akin na marinig yan mula sa sarili kong asawa?" Ang utang na loob, ang mahiwagang salita na laging ginagamit ni Beatrice upang gapusin ang konsensya ni Anton. Nakita ni Clara kung paano naging bulag ang kanyang asawa dahil sa maling paniniwala na ang lahat ng yaman nila ay bunga ng katapatan. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Clara ay tila nanunuyo bago pa man umabot sa kanyang pisngi, napapalitan ng isang tuyong pait. Ang utang na loob ba ay sapat na dahilan para piringan ang iyong mga mata sa katotohanan, Anton? Mahinang tanong ni Clara. Lumapit siya sa kanyang asawa, ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na inaabot ang notebook upang ipakita ito. Ngunit umiwas si Anton. Ang pag-iwas na yon ay tila isang pader na biglang itinayo sa pagitan ng kanilang mga puso. "Magpahinga ka na, Clara. Bukas, kakausapin mo si Mama at hihingi ka ng tawad. Gagawin mo yan para sa akin, para sa baby natin, at para sa katahimikan ng bahay na ito." Ang boses ni Anton ay naging malamig at pinal. Ang tono ng isang lalaking mas piniling protektahan ang kanyang komportableng buhay kaysa sa hustisya. Humiga si Anton at tinalikuran si Clara. Ang tunog ng pagpatay niya sa ilaw sa gilid ng kama ay tila isang hudyat ng pagwawakas ng kanilang pag-uusap. Naiwang nakatayo si Clara sa gitna ng kadiliman. Ang tanging liwanag ay ang nagmumula sa buwan na tumatagos sa manipis na kurtina. Naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Isang munting galaw
na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Dahan-dahang lumapit si Clara sa bintana. Tinitingnan ang malawak na hardin ng Casa Valderrama na nababalot ng dilim. Ang bawat halaman, ang bawat estatwa ay tila mga saksi sa isang krimen na matagal nang ibinaon sa limot. Hinaplos ni Clara ang kanyang tiyan, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumuhit ng maliliit na bilog sa ibabaw ng kanyang damit. Isang matinding pait ang lumamon sa kanyang pagkatao nang maisip niya ang gagawing paghingi ng tawad bukas. Ang pagyuko sa harap ng babaeng pumatay sa dangal ng kanyang ina, ang pinakamabigat na sakripisyong hihilingin sa kanya. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may isang bagong lakas na nagsisimulang mabuo, isang malamig na determinasyon na hindi na manggagaling sa galit, kundi sa pag-ibig sa kanyang ina at sa kanyang anak. Nabalik lamang ang diwa ni Clara nang marinig niya ang mahinang hilik ni Anton. Ang tunog na yon ay tila isang insulto sa kanyang nagdururusa na damdamin. Kinuha niya ang notebook at dahan-dahang binuklat ang huling pahina nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Doon, nakita niya ang isang maliit na detalye na hindi niya napansin kanina. Isang petsa at isang pangalan ng isang lugar na malayo sa Maynila. Hindi dito nagtatapos ang lahat, nanay. Bulong ni Clara sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na binitawan sa gitna ng gabi. Kinabukasan, pagbaba ni Clara sa hapagkainan, nakita niya si Doña Beatriz na marangyang nag-aalmusal, tila walang nangyaring gulo kagabi. Ang bawat pagsubo ng matanda ay tila isang pagpapakita ng kapangyarihan, habang si Anton ay nakaupo sa tabi nito, tahimik na nagbabasa ng dyaryo. "Clara, maupo ka na," sabi ni Beatriz nang hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. "May sasabihin ka ba sa akin?" Tumingin si Clara kay Anton na sandaling nag-angat ng tingin at binigyan siya ng isang pagsusumamong tingin. Ang tanikala ng utang na loob ay nakapulupot na rin sa leeg ni Clara. Sinasakal ang kanyang dangal. "Mama, sorry po sa nangyari kagabi." Ang mga salitang yon ay tila mga bubog na lumabas sa bibig ni Clara. Bawat isa ay nagdudulot ng hapdi. Isang matamis at mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Beatriz. "Mabuti naman at natauhan ka na, iha. Ngayon, para patunayan ang sinseridad mo, ibigay mo sa akin ang notebook na nakuha mo sa attic. Hindi mo kailangan ng mga basurang alaala para maging isang mabuting Valderrama." Nanigas si Clara sa kanyang kinatatayuan. Ang notebook ang tanging ebidensyang hawak niya. Kung ibibigay niya ito, tuluyan nang mabubura ang huling bakas ng katotohanan. Tumingin siya kay Anton, umaasang ipagtatanggol siya nito, ngunit nanatiling nakayuko ang kanyang asawa, muling nagtago sa likod ng kanyang dyaryo. Ang bawat segundo ng katahimikan sa hapagkainan ay tila isang butil ng buhangin na bumabara sa lalamunan ni Clara. Ang nakalahad na kamay ni Doña Beatriz ay tila isang pangil na naghihintay na lumapa sa huling alaala ng kanyang ina. Tumingin si Clara kay Anton, umaasang makikita ang kahit katiting na suporta, ngunit ang kanyang asawa ay mas pinagtuunan ng pansin ang paghiwa sa kanyang steak, na tila ba ang tunog ng kutsara at tinidor sa pinggan ang pinakaimportanteng bagay sa mundo. "Clara, narinig mo ba ako? Ang notebook," muling sabi ni Beatriz. Ang tono ay mas naging mapilit at may halong banta. Dahan-dahang kinuha ni Clara ang isang lumang sketchbook mula sa kanyang gilid, isang libro na kinuha niya rin sa attic kagabi, ngunit puno ng mga bakanting pahina at ilang mga walang kwentong drawing. Ang tunay na notebook ni Ines ay ligtas na nakatago sa ilalim ng kutsyon ng kama ng sanggol, ang tanging lugar na alam ni Clara na hindi pangangahasang kalkalin ni Beatriz sa ngayon. Nang mahawakan ni Beatriz ang libro, isang mapait na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. "Mabuti. Alam mo naman na para sa katahimikan ng pamilyang ito ang lahat ng ginagawa ko." Walang sabi-sabing tumayo ang matanda at naglakad patungo sa fireplace sa kabilang dulo ng dining hall.
Sa harap ni Clara, itinapon niya ang sketchbook sa naglalagablab na apoy. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa mga pahina ay tila isang huling hudyat ng kamatayan para kay Beatrice. Ngunit para kay Clara, ito ang simula ng kanyang pagbangon. Tapos na ang isyong ito. Huwag ko na itong maririnig muli, deklara ni Beatrice habang pinapanood ang abo na lumilipad sa loob ng fireplace. Lumipas ang maghapon na tila isang masamang panaginip. Habang si Anton ay abala sa kanyang opisina at si Beatrice ay nasa kanyang mga charity meeting, lulan ng isang pagkakataon, muling hinanap ni Clara si Manang Rosa sa likod ng hardin. Doon, sa ilalim ng malalabay na puno ng mangga, kung saan hindi sila makikita ng mga CCTV camera, ibinuhos ni Clara ang kanyang mga bagong natuklasan. Manang, sinunog niya ang akala niyang notebook ni nanay, pero ligtas ang totoo. Ngayon, kailangan ko pong malaman, paano nila napalabas na magnanakaw si nanay? Sabi niyo po, ninakawan siya ng dangal. Huminga ng malalim ang matandang katiwala. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay pabalik sa isang madilim na gabi. 25 taon na ang nakalilipas. Isang kwintas, Clara. Isang mamahaling emerald necklace na pag-aari ng pamilya Valderrama. Bigla itong nawala sa silid ni Doña Beatriz at natagpuan ito sa loob ng bag ng iyong ina. Walang nakinig sa mga paliwanag ni Ines. Ang lahat ay naniwala sa matamis na dila ng Donya. Pero nasaan na ang kwintas na yon ngayon, Manang? Tanong ni Clara. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Iyon ang sikreto, iha. Sabi nila ay naibenta na ito para sa charity. Ngunit alam ko ang katotohanan. Nakita ko ang kwintas na yon sa isang lihim na vault sa loob ng kwarto ni Doña Beatriz noong nakaraang taon habang naglilinis ako. Hindi ito nawala. Itinago lang niya para sirain ang iyong ina. Ang galit sa loob ni Clara ay tila isang bulkan na dahan-dahang kumukulo. Hindi lamang pala kunglaw sa sining ang ninakaw, kundi ang buong pagkatao ng kanyang ina sa pamamagitan ng isang maruming frame-up. Sa gitna ng kanilang bulungan, naramdaman ni Clara na tila may nakatingin sa kanila. Lumingon siya at nakita ang isang bintana sa ikalawang palapag, ang silid ni Beatrice. Ang mga kurtina ay bahagyang gumalaw, tila may kakaalis lang doon. Kinabukasan, habang sinusubukan ni Clara na maghanap ng paraan para makapasok sa silid ni Beatrice, isang hindi inaasahang sulat ang dumating para sa kanya. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit sa loob nito ay may isang lumang litrato, isang litrato ni Doña Beatriz at ng kanyang ina, si Ines, na magkayakap at tila matalik na magkaibigan. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salitang nagpabilis sa tibok ng puso ni Clara. Ang inggit ay mas matalas kaysa sa anumang patalim. Hanapin mo ang Locket of Truth sa ilalim ng pundasyon ng lumang Nyangwen Chapel. Bago pa man makapag-isip si Clara, narinig niya ang boses ni Beatriz na sumisigaw mula sa loob ng mansyon. Clara! Pumarito ka ngayon din! Pagpasok ni Clara sa sala, nakita niya ang kanyang asawang si Anton na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang mukha ni Anton ay tila binuhusan ng malamig na tubig, habang si Beatriz ay may hawak na isang pamilyar na notebook. Ang tunay na notebook ni Ines Macareig. Akala mo ba ay maloloko mo ako sa isang bakanting libro, Clara? Ang boses ni Beatriz ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong silid. At heto, Anton, basahin mo ang isinulat ng nanay niya. Isang plano kung paano makuha ang yaman ng mga Valderrama simula pa noong una. Ang anak ay gaya lang ng ina, isang manggaganso. Tumingin si Anton kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit at pagdududa. Clara, totoo ba ito? Ginamit mo lang ba ako para makaganti sa pamilya ko? Isa kang malaking pagkakamali sa buhay ng anak ko. At ngayon, ang lahat ng kasinungalingan mo ay naging abo na.
Ang boses ni Doña Beatriz ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng Casa Valderrama. Bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa dangal ni Clara. Hawak ng matanda ang tunay na notebook ni Ines, ngunit may mga pahinang isiningit doon. Mga pekeng sulat kamay na naglalaman ng mga plano kung paano mabibiktima ang mga Valderrama. Ito ang sining ng panlilinlang na pinakamahusay na kabisado ni Beatriz. Ang baluktutin, ang katotohanan, hanggang sa maging hitsura itong isang krimen. Nakatayo si Clara sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napakapit sa gilid ng mesa hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa makinis na kahoy. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang mapait na biro habang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang susunod na tagapagmana ng pamilyang ito. Ang babaeng dapat sana ay tumuturing sa kanya bilang anak ay dahan-dahan siyang pinapatay sa pamamagitan ng mga salita. Ang bawat tibok ng puso ni Clara ay tila isang babala, isang mabilis na tambol na nagbabadya ng kanyang pagguho. Anton, maniwala ka sa akin. Bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na usok na madaling tangay ng hangin. Tumingin siya sa kanyang asawa, naghahanap ng kahit katiting na silid para sa tiwala. Ang notebook na yan, may mga pahinang idinagdag dyan. Hindi iyan isinulat ni nanay. Ang nanay ko ay isang biktima, Anton. Ninakaw ni Doña Beatriz ang kanyang mga obra. Ngunit si Anton ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng pagkadismaya. Ang katahimikan ng kanyang asawa ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Nang mag-angat ito ng tingin, nakita ni Clara ang mga matang dati ay puno ng pagsamba. Ngunit ngayon ay nababalutan na ng madilim na ulap ng pagdududa at pagkapahiya. Sapat na, Clara. Ang malamig na sagot ni Anton. Nakita ko ang ebidensya, ang sulat kamay, ang mga plano, paanong naging biktima ang isang taong may ganitong uri ng kaisipan. Minahal kita, Clara. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, kahit laban ito sa gusto ni Mama. Pero heto ka, ginagamit ang nakaraan para sirain ang pangalan namin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Beatriz. Lumapit siya kay Clara. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila amoy ng kamatayan para sa dalaga. Nakikita mo na? Kahit ang sarili mong asawa ay nandidiri na sa'yo dahil sa dulo ng araw, ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig at ang isang Valderrama ay hinding-hindi papayag na maging biktima ng isang gaya mo. Inilabas muli ni Beatriz ang tsekeng matagal na niyang inaalok. Ito ang huling pagkakataon mo. Pirmahan mo ang annulment, kunin mo ang pera, at umalis ka sa bahay na ito bago ko patawagin ang mga pulis para ipakulong ka sa fraud at defamation. Huwag mong hintayin na ang anak mo ang magbayad sa mga kasalanan mo. Naramdaman ni Clara ang isang matinding sikip sa kanyang lalamunan, ang pakiramdam ng isang taong nalulunod sa tuyong lupa. Ang bawat sulok ng marangyang mansyong ito ay tila dahan-dahang gumuguho sa kanyang paningin. Ang mga painting sa dingding na alam niyang gawa ng kanyang ina ay tila umiiyak kasabay niya. Hindi siya makapaniwala na ang pag-ibig na ipinaglaban niya ay ganito kabilis mabasag dahil lamang sa isang planadong paninira. Dahan-dahang iniangat ni Clara ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng luha, ay nagsimulang magningas ng isang kakaibang liwanag. Hindi ito galit na nanggagaling sa init, kundi isang malamig at matalim na determinasyon. Tiningnan niya ang tseke, pagkatapos ay ang kanyang asawa, at huli ay ang mapanuyang mukha ni Beatriz. Hindi niyo ako mapapaalis sa pamamagitan ng pera, dahil ang dangal ng nanay ko ay walang presyo. Ang boses ni Clara ay naging matatag, tila isang pundasyong hindi kayang igiba ng bagyo. At kung sa tingin niyo ay nakuha niyo na ang lahat sa akin, nagkakamali kayo. Dahil ang katotohanan ay gaya ng isang buto,
Maaari niyo itong ibaon sa ilalim ng lupa. Pero sa takdang panahon, sisibol ito at wawasakin ang sementong nagkukulong dito. Tinalikuran ni Clara ang mag-ina at dahan-dahang naglakad patungo sa hagdanan. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng bigat, ngunit may kasamang dignidad na hindi kayang bilhin ng anumang halaga ng tseke. Pagdating niya sa kanyang silid, mabilis niyang kinuha ang maliit na bag na naglalaman ng ilang mahahalagang gamit at ang litratong natanggap niya sa sulat. Ang litratong nagpapakita ng pagkakaibigan ni Ines at Beatrice. Isang matinding pait ang lumamon sa kanya nang maalala ang sulat. Hanapin mo ang Locket of Truth sa ilalim ng pundasyon ng lumang nyangwen. Habang naghahanda siyang lumisan sa gitna ng gabi, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Hindi si Anton ang pumasok, kundi si Doña Beatriz, na may dalang isang dokumentong mas matindi kaysa sa annulment papers. Ang mukha ng matanda ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Tila isang demonyong nagtanggal ng kanyang maskara. Akala mo ba ay hahayaan kitang umalis bitbit ang tagapagmana ng mga Balderrama? Bulong ni Beatriz habang ipinapakita ang isang legal na dokumento para sa custody. Sa oras na isilang mo ang batang iyan, kukunin ko siya sa'yo. Idedeklara kitang baliw at walang kakayahang magpalaki ng bata. Mawawala sa'yo ang lahat, Clara. Ang pangalan mo, ang anak mo, at ang katinuan mo. Napahawak si Clara sa kanyang tiyan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot at galit. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang malakas na kulog sa labas. Tila ang langit mismo ay nakikiramay sa kanyang paghihirap. Hindi mo sila hahayaang makuha ang buhay na ito, Clara. Kahit anong mangyari, lalaban tayo. Ang bulong na ito ni Clara sa kanyang sarili ay tila isang banal na panata habang nakakulong siya sa loob ng 4 na sulok ng kanyang silid. Sa labas, ang ulan ay walang tigil sa paghampas sa mga bintana. Ang tunog ng bawat patak ay tila mga daliring kumakatok sa salamin, humihingi ng atensyon. Ang dilim sa loob ng silid ay nababasag lamang ng bawat guhit ng kidlat sa kalangitan na nagbibigay ng panandaliang liwanag sa namumutlang mukha ni Clara. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng kanyang madilim na library, nakaupo si Anton habang hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang bendadong braso ay hindi na kasing hapdi ng kanyang isipan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang gunita ang mga mata ni Clara. Mga matang puno ng sugat, ngunit may kasamang katotohanang hindi niya magawang baliwalain. Tiningnan niya ang notebook na ibinigay ng kanyang ina sa ibabaw ng mesa. May kung anong kakaiba sa amoy ng tinta, tila ba masyadong bago. Para sa isang dokumentong dapat ay 25 taon na ang nakalipas. Nabalik ang diwa ni Anton nang marinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Doña Beatriz. Ang kanyang anyo ay kalmado at tila walang bakas ng tensyon kanina. Anton, anak, hindi ka pa ba natutulog? Huwag mo nang masyadong isipin ang babaeng yan. Ang mahalaga ay ligtas ang legacy ng ating pamilya. Sabi ni Beatriz habang hinahaplos ang balikat ng kanyang anak. Ma, kailangan ba talagang gawin ang custody case? Buntis pa si Clara. Baka makasama ito sa bata. Ang boses ni Anton ay puno ng pag-aalinlangan. Isang matigas na tingin ang ipinukol ni Beatriz. Ginagawa ko ito para sa iyo, Anton, at para sa batang yon. Hindi natin pwedeng hayaang lumaki ang isang Balderrama sa ilalim ng impluwensya ng isang impostora. Nang lumabas si Beatriz, hindi napigilan ni Anton ang kanyang kuryosidad. Sinundan niya ang kanyang ina nang hindi nito napapansin. Nakita niya itong pumasok sa kusina at kinausap ang kanyang personal na sekretarya. Nagtago si Anton sa likod ng malaking haligi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa kaba. Siguraduhin mong ang mga vitamins na ibinibigay kay Clara ay may kasamang pampatulog. Kailangan nating magmukhang mahina ang kanyang kaisipan sa harap ng abogado bukas. Gusto kong magmukha siyang unstable.
Ang boses ni Beatrice ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan sa gitna ng gabi. Nanigas si Anton sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang ina ay tila isang lason na dahan-dahang gumigiba sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang babaeng hinangaan niya sa buong buhay niya, ang babaeng itinuring niyang huwaran ng moralidad, ay nagpaplano ng isang maruming laro laban sa sarili niyang asawa at anak. Samantala, sa loob ng kanyang silid, kinuha ni Clara ang maliit na locket na palagi niyang suot, ang tanging alaala ng kanyang ina. Sa loob nito ay may isang maliit na drawing, ngunit nang haplusin niya ang likod nito, naramdaman niyang may nakatagong manipis na papel. Gamit ang isang karayom, dahan-dahan niyang nilabas ang papel. Isa itong mapa ng lumang Nguyen Chapel ng Casa Valderrama na may markang ekis sa ilalim ng altar. Narinig ni Clara ang marahang pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang itinago ang locket at nagkunwaring tulog. Pumasok ang isang anino. Isang taong hindi niya inaasahang darating sa ganitong oras. "Clara, gising ka ba?" Ang mahinang bulong ni Anton ay puno ng pighati. Hindi sumagot si Clara, ngunit naramdaman niya ang pag-upo ni Anton sa gilid ng kama. Naramdaman niya ang init ng kamay ng kanyang asawa sa kanyang noo, isang haplos na tila humihingi ng kapatawaran. "Patawarin mo ako, Clara. Patawarin mo ako kung naging bulag ako," bulong ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang iyak. "Hindi ko hahayaang saktan kanila. Hindi ko hahayaang makuha nila ang anak natin." Isang golden moment ang namayani sa gitna ng dilim. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagdududa, ang damdamin ni Clara at Anton ay tila muling nagtagpo sa isang tahimik na pangako. Ngunit alam ni Clara na ang mga salita ay hindi sapat. Ang tunay na labanan ay magsisimula pa lamang. Nabalik lamang ang diwa ni Clara nang marinig niya ang mahinang tunog ng pagbagsak ng isang bote ng gamot sa sahig sa labas ng kwarto. Isang hudyat na may ibang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Cliffhanger. Nang lumingon si Anton sa pintuan, nakita niya ang isang anino na mabilis na lumayo. Sa sahig, nakita niya ang isang bote ng vitamins ni Clara. Ang boteng may pulang marka na itinuro ng kanyang ina kanina. Ngunit bago pa man siya makakilos, narinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa ibaba ng mansyon, isang sigaw na nagmumula kay Manang Rosa. Ang bawat pintig ng puso ni Clara ay tila isang mabilis na tambol na nakikipagpaligsahan sa tunog ng malakas na ulan sa labas. Ang sigaw ni Manang Rosa ay hindi lamang isang tunog ng sakit. Ito ay isang hudyat ng pagkagambala sa lahat ng lihim na pilit itinatago sa loob ng Casa Valderrama. Mabilis na lumabas sina Anton at Clara sa silid. Ang kanilang mga yabag sa pasilyo ay tila mga nagmamadaling anino sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga chandelier. Sa paanan ng malawak na hagdanan, natagpuan nila ang matandang katiwala na nakahandusay sa malamig na sahig. Ang tunog ng marahang pagdaing ni Manang Rosa ay tila isang hiwa sa katahimikan ng gabi. Nakatayo sa itaas ng hagdanan, si Doña Beatriz. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang perpektong maskara ng pagkagulat at pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lamig ng marmol. "Diyos ko, anong nangyari?" Ang boses ni Beatriz ay tila isang entablado ng drama, puno ng pekeng pangamba. "Rosa, bakit ka ba kasi naglalakad sa dilim sa ganitong oras? Sinasabi ko na nga ba, hindi mo na dapat pinipilit ang sarili mong magtrabaho sa lagay mong iyan." Mabilis na lumapit si Anton sa matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusuri ang kalagayan ni Manang Rosa. "Manang, huwag kayong gagalaw. Tatawag ako ng ambulansya," bulong ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi dahil alam niyang ang aksidenteng ito ay may mas malalim na dahilan. Naramdaman ni Clara ang init ng kanyang mga luha habang nakaluhod sa tabi ni Manang Rosa. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Clara
Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na pumulupot sa palad ng dalaga. Sa gitna ng kanyang hirap sa paghinga, may ibinulong ang matanda na sapat lamang para marinig ni Clara. Ang Nyang Wen Chapel. Iha, huwag mong hayaang mawala ang lahat. Ang boses ni Manang Rosa ay tila isang manipis na hibla ng buhay na unti-unting napuputol. Tumingala si Clara at sinalubong ang tingin ni Doña Beatriz. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ay naglaho. Ang nakita niya sa mga mata ng kanyang biyenan ay hindi pag-aalala, kundi isang babala. Isang banta na kahit sino ang humarang sa kanyang daan ay tatapusin niya. Ang ngagawa ng inggit ay naging isang buhay na halimaw sa harap ni Clara. Matapos maisakay sa ambulansya si Manang Rosa, naiwan ang katahimikan sa sala na tila isang mabigat na ulap. Hinarap ni Anton ang kanyang ina. Ang kanyang anyo ay hindi na ang masunuring anak na kilala ni Beatriz. Ma, bakit nasa labas si Manang Rosa? At bakit basag ang bote ng gamot ni Clara sa tapat ng kwarto namin? Tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa mga kasinungalingan ng kanyang ina. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Beatriz. Anton, anak, masyado ka lang pagod. Siguro ay nadulas ang matanda dahil sa katandaan. At ang gamot? Baka nabitiwan ni Clara sa sobrang kaba. Huwag mong bigyan ng mali siya ang mga bagay na sadyang aksidente lang. Ngunit alam ni Anton ang katotohanan. Ang mabigat na krus ng katapatan ay dahan-dahan nang lumilipat sa kanyang mga balikat. Tumingin siya kay Clara at binigyan ito ng isang lihim na tango, isang hudyat na handa na siyang lumaban kasama ang kanyang asawa. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong misteryo ang lumitaw. Habang nililinis ng mga katulong ang pinangyarihan ng aksidente, nakakita si Clara ng isang maliit na piraso ng tela na nakasabit sa gilid ng hagdanan. Isang tela na hindi galing sa damit ni Manang Rosa, kundi isang pamilyar na kulay ng asul na madalas isuot ng sekretarya ni Beatriz. Cliffhanger. Nang pumasok si Clara sa kanilang silid upang kuhanin ang mapa ng chapel, laking gulat niya nang makitang nakabukas ang kanyang cabinet at nawawala ang locket ng kanyang ina. Sa ibabaw ng kanyang unan, may nakalagay na isang pulang rosas na may mga tinik na sadyang pinatulis at isang maikling sulat. Ang katotohanan ay may katumbas na dugo. Hindi na ito tungkol sa pera o sa pangalan ng mga Valderrama. Clara, tungkol na ito sa buhay nating tatlo. Ang boses ni Anton ay gumaralgal habang dahan-dahan niyang kinuha ang pulang rosas mula sa unan ni Clara. Sa kasamaang palad, isang matulis na tinik ang bumaon sa kanyang hinlalaki at ang isang patak ng pulang dugo ay dahan-dahang sumibol sa kanyang balat. Isang maliit na paalala ng panganib na kanilang kinakaharap. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang panunumpa na matagal na niyang dapat binitawan. Isang paggising mula sa isang mahabang panaginip na puno ng kasinungalingan. Nakatayo si Clara sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang sariling katawan na tila pinoprotektahan ang kanyang sanggol mula sa hindi nakikitang kaaway sa loob ng silid na yon. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa hangin na puno ng takot. Ang pagkawala ng locket ay tila pagkawala ng huling ugnayan niya sa kanyang ina. Isang bahagi ng kanyang kaluluwa na kinuha ng walang paalam. Anton, natatakot ako. Bulong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng mga luhang hindi na kayang pigilin. Nasa loob sila ng silid natin. Alam nila ang bawat galaw natin. Paano natin lalabanan ng isang anino na nakatira sa sarili nating tahanan? Lumapit si Anton at dahan-dahang hinawakan ang mga balikat ni Clara bago siya hinila sa isang mahigpit ngunit mapagkalingang yakap. Naramdaman ni Clara ang tibok ng puso ni Anton, isang mabilis at malakas na pintig na tila nagsasabing hindi siya mag-iisa. Ipinatong ni Anton ang kanyang baba sa ulo ni Clara
habang ang kanyang mga kamay ay marahang humahaplos sa likod ng dalaga. Patawarin mo ako, Clara. Sa lahat ng pagkakataong hindi kita pinaniwalaan, sa lahat ng oras na hinayaan kitang masaktan ng mag-isa, bulong ni Anton sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang init ng kanyang hininga sa balat ni Clara ay nagbigay ng isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng bulyaw ng bagyo sa labas. Isang golden moment ang namayani sa pagitan nila nang lumuhod si Anton sa harap ni Clara at dahan-dahang idinampi ang kanyang tenga sa umbok ng tiyan ng asawa. Ang munting sipa ng sanggol ay tila isang sagot sa kanyang pagsisisi. Sa sandaling iyon, ang Casa Valderrama, sa kabila ng karangyaan nito, ay nagmukhang isang maliit na dampa kumpara sa laki ng pag-asang nabubuo sa puso ni Anton. Hahanapin natin ang lakit at hahanapin natin ang katotohanan sa Nyangwe. Determinadong sabi ni Anton habang tumatayo. Pero kailangan nating mag-ingat. Sa bahay na ito, pati ang mga pader ay may tenga. Sa paglipas ng mga oras, habang ang buong mansyon ay nababalot ng isang mapanlinlang na katahimikan, nagsimulang kumilos ang mag-asawa. Inisip ni Clara ang mapa na kanyang kabisado bago ito mawala. Ang locket of truth ay hindi lamang basta alahas. Ito ang susi sa lahat ng kasinungalingan ni Beatrice. Nabalik lamang ang diwa ni Clara nang marinig niya ang mahinang kalantog ng mga susi mula sa labas ng kanilang pinto. Mabilis na nagkunwaring tulog si Anton sa sofa habang si Clara ay bumalik sa kama. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang anino ng isang babae, ang sekretarya ni Beatrice, ay pumasok. May dala itong isang baso ng gatas, ang gatas na alam nilang puno ng laso ng pagtulog. Dahan-dahang inilapag ng sekretarya ang baso sa gilid ng kama ni Clara. Bago ito lumabas, may kinuha itong isang bagay mula sa kanyang bulsa at tila may isinuksok sa ilalim ng unan ni Clara. Nang tuluyan na itong makalabas, mabilis na tiningnan ni Anton ang ilalim ng unan. Cliffhanger, hindi ang locket ang nahanap nila, kundi ang nawawalang emerald necklace, ang kwintas na ginamit ni Beatrice 25 taon na ang nakalipas upang idiin si Ines sa pagnanakaw. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang kwintas, bumukas ang lahat ng ilaw sa silid at tumambad sa pintuan si Doña Beatrice kasama ang 2 armadong gwardiya ng mansyon. Magnanakaw nga ang ina at magnanakaw din ang anak. Ang boses ni Beatrice ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Anton, tingnan mo ang asawa mo. Ninakaw niya ang pinakaimportanteng alahas ng pamilya natin. Ang ginto ay nananatiling ginto kahit itapon sa putikan, ngunit ang basurang binalot sa telang seda ay mananatili pa ring mabaho. Ang tinig ni Clara ay hindi nanginginig. Bagkus ay puno ito ng isang kakaibang kapangyarihan na tila nagpatahimik maging sa mga armadong gwardiyang nasa pintuan. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa kanyang tiyan na tila ba binibigyan ng lakas ang sanggol na hindi pa isinisilang. Sa harap niya, ang mukha ni Doña Beatrice ay namumula sa galit. Isang galit na hindi nanggagaling sa katarungan, kundi sa takot na mabuksan ang kanyang mga lihim. Tumingin si Anton sa kwintas na hawak niya. Ang mga esmeralda ay tila mga matang nangungutya sa kanyang kahinaan. Alam niya ang laro ng kanyang ina. Alam niya na ang bawat galaw ni Beatrice ay isang planadong hakbang sa isang madugong chessboard. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng kalinga kundi ng katarungan. Ma, sapat na ang dula-dulaang ito. Ang boses ni Anton ay tila isang malamig na agos ng tubig na bumura sa init ng tensyon. Alam nating pareho na hindi kinuha ni Clara ang kwintas na ito. At alam nating pareho kung kaninong mga kamay ang naglagay nito sa ilalim ng unan niya. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Ang mga gwardiya ay nagkatinginan, hindi alam kung sino ang susundin. Ang awtoridad ni Beatrice
ay tila dahan-dahang gumuho sa harap ng kanyang sariling anak. Ngunit ang Donya ay hindi basta-basta susuko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na tila kiss-kiss ng bakal sa semento. Ganyan ka ba kabulag, Anton? Mas pipiliin mo ang isang babaeng galing sa lansangan kaysa sa dangal ng iyong pamilya? Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding poot. Sige, kung ayaw mong maniwala, pagbayaran ninyong dalawa ang lahat. Ihanda ang lahat para sa piging bukas. Doon, tatapusin ko ang lahat ng ito sa harap ng buong Maynila. Nang lumabas si Beatrice kasama ang kanyang mga tauhan, naiwan sina Anton at Clara sa gitna ng silid. Ang bawat sulok ng silid ay tila bumubulong ng panganib. Alam nilang ang piging ng pagpapakitang tao sa susunod na gabi ang magiging huling pagkakataon nila. Ang mansyon ay nagsimulang mapuno ng mga bulaklak, mga mamahaling dekorasyon, at ang amoy ng lulutuing pagkain, mga bagay na naglalayong itago, ang baho ng mga lihim na malapit ng sumabog. Isang golden moment ang namayani ng igiya ni Anton si Clara sa isang sulok ng balkonahe. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, dahan-dahang hinawakan ni Anton ang magkabilang pisngi ni Clara. Naramdaman ni Clara ang magaspang ngunit mainit na palad ng asawa, isang haplos na tila nagbibigay ng katiyakan sa gitna ng kawalang katiyakan. Clara, bukas ng gabi, kailangan nating maging matapang. Habang abala ang lahat sa party, kailangang makapasok ka sa Hangwen Chapel. Doon mo hahanapin ang huling piraso ng katotohanan, bulong ni Anton. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ako ang bahalang kumuha ng atensyon ni Mama. Isang pagkakataon lang ito, Clara. Para sa'yo, para sa akin at para sa baby. Hinalikan ni Anton ang noo ni Clara. Isang halik na tila isang panalangin. Naramdaman ni Clara ang isang patak ng luha mula kay Anton na dumampi sa kanyang balat. Isang patak ng luhang naghuhugas sa lahat ng mga pagdududa ng nakaraan. Sa paglipas ng gabi, ang Casa Valderrama ay naging isang aktibong pugad ng paghahanda. Ang tunog ng pag-aayos ng mga mesa, ang mahinang usapan ng mga caterer, at ang pagmamadali ng mga katulong ay tila isang nakakabinging ingay sa pandinig ni Clara. Habang ang lahat ay nakatingin sa kinang ng piging, ang kanyang puso ay nakatuon sa madilim na sulok ng lumang chapel. Cliffhanger. Habang naghahanda ang lahat, isang misteryosong pakete ang iniwan sa pintuan ni Clara. Nang buksan niya ito, nakita niya ang nawawalang locket ng kanyang ina. Ngunit may kasama itong isang duguang piraso ng tela mula sa damit ni Manang Rosa. Sa loob ng locket, may isang maliit na susi na may nakasulat na, "Ang pintuan ng langit ay nasa ilalim ng paa ng mga santo." Ngunit bago pa man makakilos si Clara, naramdaman niya ang malamig na dulo ng isang baril na tumama sa kanyang likuran. Huwag kang gagawa ng anumang ingay kung ayaw mong ito na ang maging huling gabi mo at ang huling pintig ng puso ng batang iyan. Ang boses ni Elena, ang tapat na sekretarya ni Doña Beatriz, ay tila isang malansang bulong na nagmula sa kailaliman ng lupa. Ramdam ni Clara ang dulo ng bakal na nakabaon sa kanyang likuran, isang malamig na presensya na nagpapatigil sa daloy ng kanyang dugo. Sa labas ng kanyang silid, naririnig ang masayang tugtugin ng mga violin at ang mahinhin na tawanan ng mga panauhin. Isang kabalintunaan sa panganib na bumabalot sa kanya. Ang bawat nota ng musika ay tila isang pangungutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nais sumigaw ni Clara, nais niyang tawagin si Anton, ngunit ang bawat hininga niya ay tila nakabuhol sa takot. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan, isang instinct ng isang ina na pilit pinoprotektahan ang kanyang munting kayamanan mula sa kalupitan ng mundong ito. Ang bawat sipa ng kanyang anak ay tila isang pagsusumamo para sa kaligtasan, isang paalala na may buhay na nakasalalay sa bawat desisyon niya. Maglakad ka ng maayos, Clara.
Isuot mo ang iyong pinakamagandang ngiti. Utos ni Elena habang dahan-dahang itinutulak ang dalaga patungo sa pintuan. Hinihintay ka na ng Donya sa sala. Huwag kang magkakamaling gumawa ng eksena dahil bago ka pa makahingi ng tulong, tapos na ang lahat. Habang bumababa sa malawak na hagdanan, tumambad kay Clara ang karangyaan ng Casa Valderrama na tila ba walang bahid ng anumang kasalanan. Ang mga chandelier ay nagbibigay ng gintong liwanag sa mga panauhing nakasuot ng mararangyang hiyas. Sa gitna ng lahat, nakita niya si Doña Beatriz, nakatayo ng may gilas, tila isang reyna na nagdiriwang ng kanyang tagumpay. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang matanda ay nagbigay ng isang mapaglarong ngiti. Isang senyales na kontrolado niya ang bawat hibla ng gabing ito. Hinanap ng mga mata ni Clara si Anton. Nakita niya ang kanyang asawa sa kabilang dulo ng hall, abala sa pakikipag-usap sa ilang maimpluwensyang tao. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Tila ba naghahanap ng isang nawawalang bahagi ng kanyang kaluluwa. Nang makita niya si Clara, saglit na tumigil ang kanyang mundo. Isang golden moment ang namayani sa pagitan ng kanilang mga tingin. Isang tahimik na pangako ng pag-ibig at proteksyon na tumagos sa gitna ng maraming tao. Ang ganda mo ngayong gabi, Iha. Ang boses ni Beatriz ay umalingaw-ngaw sa buong hall nang lapitan niya si Clara, habang ang kamay ni Elena ay nananatiling nakatago sa likod ng dalaga. Sadyang nakakamangha ang katatagan mo, pero tandaan mo, ang mga bituin ay nawawala rin pagdating ng bukang liwayway. Sa gitna ng talumpati ni Beatriz tungkol sa Dinang Pamana, Spirit of Heritage, naramdaman ni Clara ang pagluwag ng pagkakahawak ni Elena sa kanya nang may lumapit na panauhin para bumati. Iyon na ang pagkakataong hinihintay niya. Sa isang mabilis at matapang na galaw, hindi si Anton ang tinakbuhan niya, kundi ang gitna ng entablado. Pinutol ni Clara ang pananalita ni Beatriz. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang hamon sa kapangyarihan ng matanda. Ang pamanang ipinagmamalaki niyo, Doña Beatriz, ay isang pamanang binuo sa dugo at pagnanakaw. Sigaw ni Clara. Ang kanyang tinig ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong mansyon. Bago pa makakilos ang mga gwardya, mabilis na tumakbo si Clara patungo sa likuran ng hall, patungo sa madilim na daan na nag-uugnay sa mansyon at sa lumang chapel. Ang bawat hininga niya ay tila isang panalangin. Ang dilim ng chapel ay sinalubong siya ng amoy ng lumang kandila at amag. Naalala niya ang mensahe sa locket. Ang pintuan ng langit ay nasa ilalim ng paa ng mga santo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa mga stained glass, lumuhod si Clara sa harap ng estatwa ni San Judas Tadeo. Gamit ang maliit na susi mula sa locket, dahan-dahan niyang hinanap ang butas sa pundasyon ng estatwa. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ay tila isang bulong ng pag-asa. Cliffhanger. Nang bumukas ang isang lihim na compartment sa ilalim ng estatwa, tumambad kay Clara ang isang duguang notebook at ang orihinal na kasunduan na may pirma ni Beatriz at ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang kagalakan ay agad na napalitan ng kilabot nang marinig niya ang mabibigat na yabag sa labas ng chapel at ang boses ni Beatriz na puno ng poot. Sunugin ang chapel na yan. Walang dapat lumabas na buhay. Ang amoy ng gasolina ay dahan-dahang pumasok sa loob ng chapel. Kasunod ang unang liyab ng apoy na dahan-dahang kumakain sa lumang kahoy ng pintuan. Ang init ay tila isang gutom na hayop na dahan-dahang lumalamon sa bawat sulok ng lumang nyangwen. Ang makapal at maitim na usok ay nagsimulang bumalot sa paningin ni Clara. Isang mabigat na kumot na nagnanakaw sa kanyang hininga. Yakap-yakap niya ang duguang notebook at ang kasunduan sa kanyang dibdib. Tila ba ang mga papel na ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang ulirat. Naramdaman niya ang malakas na pagsipa ng kanyang anak. Isang munting buhay na nagsusumamo para sa hangin. Isang munting tinig na nagpapaalala sa kanya na hindi siya pwedeng sumuko rito. Nanay, tulungan niyo po ako.
Bulong ni Clara sa gitna ng pag-ubo. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na usok na agad ding naglalaho. Ang tunog ng naglalagablab na apoy na kumakain sa tuyong kahoy ng altar ay tila isang nakakabinging koro ng kamatayan. Sa labas ng chapel, ang kagalakan ng piging ay napalitan ng kaguluhan. Ang boses ni Anton ay umalingaw-ngaw sa gitna ng hiyawan ng mga panauhin. "Clara, nasaan ang asawa ko?" Nang makita niya ang unang liyab ng apoy na lumalabas sa bintana ng chapel, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Anton patungo sa nagbabagang pintuan. Binaliwala ang mga kamay na pilit pumipigil sa kanya at ang mga sigaw ng babala ng mga guwardiya. Sa loob, nararamdaman na ni Clara ang paghina ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niya ang malakas na pagbagsak ng pintuan ng chapel. Sa gitna ng nagbabagang liwanag, nakita niya ang anino ni Anton, isang bayaning suong sa panganib para sa kanya. Binuhat siya ng asawa, ang init ng balat ni Anton, at ang pamilyar na amoy nito, ang huling bagay na naramdaman ni Clara bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Nang muling magkamalay si Clara, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng malawak na damuhan sa harap ng mansyon. Ang mga panauhin, ang mga Funian Tunglu ng Maynila ay nakapaligid sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay bakas, ang takot at kuryosidad. Nakatayo sa harap nila si Doña Beatriz. Ang kanyang mukha ay maputla. Tila ba nakakita siya ng isang multong bumangon mula sa hukay. Dahan-dahang tumayo si Clara sa tulong ni Anton. Kahit puno ng uling ang kanyang mukha at punit-punit ang kanyang damit, ang kanyang anyo ay puno ng isang oryal na dignidad. Itinaas niya ang duguang notebook at ang orihinal na kasunduan para makita ng lahat. Ang apoy na ito ay hindi para sa akin, Doña Beatriz. Ang boses ni Clara ay malamig at malinaw, tumatagos sa katahimikan ng gabi. Ito ay para sa lahat ng kasinungalingang itinayo niyo sa loob ng 25 taon. Heto ang patunay, ang sulat kamay ng nanay ko, si Ines Macaraeg, at ang inyong pirma na nagpapatunay na ang lahat ng sining na ipinagmamalaki nyo ay sa kanya nanggaling. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa gitna ng mga panauhin. Ang hiya, ang matinding kahihiyan na kinatatakutan ni Beatriz, ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat mata na dati ay tumitingin sa kanya ng may paghanga, ngayon ay puno na ng pandidiri at panghuhusga. Inilabas din niya ni Anton ang laket na nakuha niya mula sa sekretarya ni Beatriz bago ito tuluyang tumakas. At heto ang huling ebidensya, Ma, ang laket na naglalaman ng lihim nating pamilya. Hindi niyo mapapatay ang katotohanan sa pamamagitan ng apoy. Nanginig ang mga labi ni Beatriz. Ang kanyang gintong trono ay tuluyan ng gumuho. Ang mga gwardiya na dati ay tapat sa kanya ay dahan-dahang lumayo. Tila ayaw ng madungisan ng kanyang kasalanan. Sa sandaling iyon, ang karangyaan ng Casa Valderrama ay nagmukhang isang malaking libingan. Cliffhanger. Habang ang mga sirena ng pulis ay papalapit sa mansyon, si Doña Beatriz ay dahan-dahang napaluhod sa damuhan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa nagbabagang chapel. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkatalo, isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Clara at isang huling pangungusap ang binitawan niya na nagpatahimik sa lahat. Akala mo ba ay nanalo ka na? Ang batang daladala mo, hindi mo alam kung kaninong sumpa ang tinataglay niyan. Ang mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay sumasayaw sa mga dingding ng Casa Valderrama. Tila ba ang mansyon ay napapalibutan ng mga anino ng katarungan. Ang matining na tunog ng mga sirena na papalapit ay nagsilbing huling awit para sa isang rehimen ng kasinungalingan. Sa gitna ng malawak na damuhan, nakatayo sina Clara at Anton, magkahawak kamay habang pinagmamasdan ang pagguho ng isang pamilyang itinayo sa ibabaw ng mga pagnanakaw. Dahan-dahang binalutan ng mga pulis ng malamig na bakal ang mga pulso ni Doña Beatriz. Ang tunog ng paglak ng posas ay tila ang huling hudyat ng kanyang pagkatalo.
Ang bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ay puno ng bigat. Ang kanyang marangyang terno ay dumi-dumi na, nanguling at luha. Ang mga kaibigan niyang Funian Tungliu na kanina lamang ay nakangiti sa kanya, ngayon ay nakatalikod na at bumubulong ng mga salitang puno ng panghuhusga. Ang hiya ay tuluyan ng lumamon sa kanyang buong pagkatao. Bago siya tuluyang isakay, huminto si Beatrice at tumingin kay Clara sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng puot. Tila ba nais niyang mag-iwan ng isang permanenteng sugat sa kaluluwa ng dalaga. Ang sinasabi mong sumpa, Beatrice. Ang boses ni Clara ay naging mahinahon, ngunit puno ng kapangyarihan, ay hindi galing sa dugo. Ito ay nanggagaling sa masamang puso. Ang anak ko ay lalaking hindi dala-dala ang iyong kasalanan, kundi ang katapatan at sining ng aking ina. Siya ang magiging bagong simula na kailanman ay hindi mo makakamit. Isang golden moment ang namayani ng dahan-dahang tanggalin ni Anton ang kanyang mamahaling relo at ang singsing ng pamilya Valderrama at inilapag ito sa palad ng kanyang ina. Hindi ko kailangan ng yaman na galing sa panlilinlang, ma. Ang tanging pamanang dadalhin ko ay ang aking asawa at ang ating magiging anak. Patawarin ka nawa ng Diyos. Sa pag-alis ng sasakyan ng pulis, ang katahimikan ay muling bumalik sa Casa Valderrama. Ngunit hindi na ito ang nakakabinging katahimikan ng mga lihim, kundi ang mapayapang katahimikan ng isang pagtatapos. Tumingin si Clara sa nasunog na hangin, kung saan ang usok ay dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng liwanag ng bukang liwayway. Ang bawat piraso ng ebidensya ay ligtas na nakatago sa kanyang mga kamay, handa nang dalhin sa korte upang linisin ang pangalan ni Ines Macaraeg sa buong mundo. Naramdaman ni Clara ang isang mainit na haplos sa kanyang pisngi. Si Anton, na may mga mata ng pagsisisi at pagmamahal, ay nakatitig sa kanya. Clara, aalis tayo rito. Magsisimula tayo sa isang lugar kung saan ang tanging maririnig natin ay ang tawa ng ating anak at ang pintig ng ating mga puso. Bulong ni Anton. Dahan-dahang naglakad ang mag-asawa palayo sa mansyon, hindi man lamang lumingon sa karangyaan, na dati ay tila ba isang gintong kulungan. Ang bawat hakbang nila sa damuhan ay puno ng pag-asa. Ang sikat ng araw ay nagsimulang sumilip sa mga bundok, nagbibigay ng bagong kulay sa paligid. Mga kulay na dati ay tanging si Ines Macaraeg lamang ang nakakakita. Sa di kalayuan, nakita nila si Manang Rosa na dahan-dahang inilalabas mula sa ospital, nakasakay sa isang wheelchair, ngunit may isang matamis na ngiti sa kanyang labi. Ang katarungan ay hindi lamang nakamit para kay Clara, kundi para sa lahat ng mga naging biktima ng kalupitan ng mga Valderrama. Cliffhanger. Habang paalis na ang sasakyan ni na Clara at Anton, nakita ni Clara ang isang maliit na bata sa gilid ng kalsada na may hawak na isang pamilyar na bagay. Ang orihinal na brush ng kanyang ina na akala niya ay nawala na sa sunog. Nang ngumiti ang bata sa kanya, naramdaman ni Clara ang isang matinding sipa sa kanyang sinapupunan, isang munting galaw na tila ba nagsasabing handa na itong isilang sa isang mundong malaya na sa mga anino. Ngunit ang isang tanong ay nananatili sa kanyang isipan. Sapat na ba ang katarungan upang burahin ang lahat ng sugat? O meron pa bang mga lihim na hindi pa nasisiwalat sa ilalim ng pundasyon ng Casa Valderrama? Lumipas ang 3 taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng malinaw na batis, hinuhugasan ang bawat bakas ng putik at pait na iniwan ng nakaraan. Ang Casa Valderrama ay hindi na isang mansyong puno ng takot. Ito ay naging isang museo at sentro ng sining na ipinangalan kay Ines Macaraeg. Ang bawat painting at bintanang kapis na dati ay ninakaw ang dangal, ngayon ay malayang nagniningning sa ilalim ng liwanag ng araw. Suot ang tunay na pangalan ng lumikha sa kanila. Sa isang payapang bahay malapit sa dagat, malayo sa ingay at polusyon ng lungsod, matatagpuan si Clara.
Wala na ang namumutla at nanginginig na babaeng dati ay nagtatago sa mga anino. Ang kanyang mukha ngayon ay puno ng kulay. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na sumasalamin sa kalmado ng karagatan. Nakaupo siya sa isang tumba-tumba sa balkonahe habang pinagmamasdan ng isang maliit na batang lalaki na may hawak na brush at seryosong naglalagay ng kulay sa isang canvas. "Look, Mommy! I painted the sun for Lola Ines." Masayang sigaw ng maliit na si Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na himig na nagpapangiti sa puso ni Clara. Ang bawat galaw ng mga kamay ng bata ay tila isang muling pagkabuhay ng sining ni Ines, isang pamanang hindi kailanman mabubura ng apoy o kasinungalingan. Lumapit si Anton mula sa loob ng bahay, may dalang 2 baso ng sariwang juice. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit at relo. Suot niya ay isang simpleng puting t-shirt at maong, ngunit ang kanyang anyo ay mas mukhang kagalang-galang kaysa daya. Ang kanyang mga mata, kapag tumitingin kay Clara, ay puno pa rin ng pagsamba at isang malalim na pasasalamat. Naupo siya sa tabi ng asawa at dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagpulupot sa isa't isa. Tila isang simbolo ng pagkakaisa na hindi na kayang kalagin ng anumang unos. "Nabisita mo ba siya, Anton?" Mahinang tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng galit, kundi isang malalim na kapayapaan. Tumango si Anton habang nakatingin sa malayo. "Opo, binibisita ko si Mama sa correctional facility bawat buwan." Matanda na siya, Clara. Ang kanyang mga mata ay wala na ring ningning ng poot. Humihingi siya ng patawad sa bawat pagkakataon. Sabi niya, ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagkakulong, kundi ang makitang masaya tayo nang wala siya sa ating tabi. Isang golden moment ang namayani ng humilig ang ulo ni Clara sa balikat ni Anton. Pinag-isipan niya ang tanong na matagal na niyang itinatago. Napatawad na ba niya? Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang kalimutan ng sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng sakit na yon ang kanyang kinabukasan. Ang pagpapatawad ay ang kanyang regalo sa sarili upang makahinga ng maluwag. "Napatawad ko na siya, Anton," bulong ni Clara habang nakatingin sa dagat. "Dahil kung mananatili ang galit sa puso ko, wala itong pinagkaiba sa gintong kulungan ng Casa Valderrama. Mas gusto kong lumaki ang ating anak sa isang mundong puno ng liwanag at pagmamahal." Naramdaman ni Clara ang paghalik ni Anton sa kanyang buhok, isang halik na tila isang selyo ng kanilang bagong simula. Ang kapayapaang nararamdaman nila ngayon ay hindi binili ng pera, kundi pinaghirapan sa pamamagitan ng katotohanan at katatagan. Ang bawat sakripisyo, ang bawat luhang pumatak sa madidilim na pasilyo ng mansyon ay naging pataba sa lupang kinatatayuan nila ngayon, isang lupang mataba at puno ng buhay. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito sa bawat nakikinig ay simple ngunit napakalalim. Ang katotohanan ay gaya ng sining. Maaari itong takpan, maaari itong nakawin, at maaari itong subukang sunugin, ngunit hinding-hindi ito mamamatay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng alahas, kundi sa linis ng iyong konsensya at sa lalim ng iyong pagmamahal. Ang isang ina na lumalaban para sa kanyang anak at para sa dangal ng kanyang pinagmulan ay isang obra maestrang hindi kailanman maglalaho. Sa paglubog ng araw sa kabilang dako ng dagat, naglalakbay ang mga huling sinag nito sa mukha ng masayang pamilya. Ang Casa Valderrama ay isang malayo na ring alaala, isang bahagi ng kasaysayan na dahan-dahang tinatangay ng hangin palayo. Ang tanging natitira ay ang kasalukuyan, isang buhay na puno ng kulay, katotohanan, at isang pag-ibig na walang hangganan.